Sa loob ng mga dekada, naghahanda ng Iran para sa ganitong pangyayari. Laging nakatutok sa Israel at US, nagtataas ito ng depensa sa himpapawid at bumubuo ng hukbong dapat sasalag sa paparating na banta. Nabigo ang Iran. Malaking ginawa ng US laban sa Iran na siguradong matatala sa kasaysayan. Natamaan ng ika-10,000 target at halos ubos na ang lakas ng Iran para makatayo. Noong Marso 25, nagbigay ng ulat si US CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper tungkol sa mga nakamit ng US sa Operation Epic Fury. Ang pangunahing balita ay isa rin sa mga unang binanggit ni Cooper habang ipinahayag niya, nasa ika-4 na linggo na tayo ng kampanya at sumusunod pa rin tayo sa plano o mas nauna pa sa plano. Sa pagtamo ng napakalinaw na layunin ng militar para alisin ang kakayahan ng Iran na magpalawak ng kapangyarihang militar sa makabuluhang paraan sa labas ng mga hangganan nito. Panimula ni Cooper. Sinabi niya, ang US ay tumama na sa higit 10,000 military targets katatapos lang nating tamaan ang ika-10,000 target ng Iran ilang oras ang nakalipas. Ngayon, ipinagpatuloy ni Cooper ang pagpapaliwanag na ang 10,000 ay bilang ng Amerika. Kasamang Israel at airstrike nito, ilang libong karagdagang target ang tinamaan. Marami pang libo sa katunayan. Noong Marso 13, iniulat ng Wall Street Journal na sinabi ni US Secretary of War Pete Hegseth na pinagsamang tinamaan ng US at Israel ang 15,000 target na higit sa 1,000 target bawat araw noong panahon ng pahayag. Bahagyang humina ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion mula noong anunsyo. Marahil dahil kaunti na lang ang natitirang target militar ng Iran. Dahil umabot na sa 15,000 ang bilang, bago magsalita si Cooper, hindi malayang umabot sa halos 20,000 target ang tinamaan ng US at Israel mula Pebrero 28. Ngunit kahit US lamang ang pagbabatayan, ang 10,000 target na tinamaan ng US ay napakalaking balita. At para linawin, ito ay 10,000 target, hindi 10,000 bala o pampasabog na pinaputok. Iba-iba ang mga target. Mula sa malalaking bunker militar at nuklear sa ilalim ng lupa ng Iran hanggang sa mas maliliit tulad ng mga drone. Bawat isa ay isang individual na sandata o militar na pasilidad na napinsala, kung saan ang pinakamalalaking target ay malamang na tinamaan ng maraming bala o pampasabog, marahil pa ulit-ulit pa sa loob ng ilang araw para tuluyang hindi na magamit. Nakikita natin dito ang antas ng dominasyon sa himpapawid na di pa nararating sa makabagong digmaan. Ang kampanyang may maraming antas ng Amerika ay nagsimula sa mga stealth na eroplano tulad ng B-2 Spirit at F-35 bago gumamit ng mas luma gaya ng B-52 at A-10. Ipinakita na kayang malayang kumilos ang Amerika sa himpapawid ng Iran. Hindi ibig sabihin nito na tapos na ang Operation Epic Fury. Maaaring magbago muli ang lahat kung tutuparin ng Amerika ang banta nito, ikagugulat ito ng lahat. Sa mayon, sapat ng alam na malaking bahagi ng infrastruktura militar ng Iran ay nawasak habang nagbabalak ang Amerika ng susunod na hakbang. Ayon sa ilan sa Amerika, desperado na ang Iran na tapusin sa anumang paraan ang Operation Epic Fury. Sinasabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na nagmamakaawa ang Iran na magkaroon ng kasunduan at tumugon ng Amerika sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang 15 puntong plano na maaaring magbigay daan sa kasunduang iyon. Ayon sa Iran, hindi sila nakikipag-usap sa Amerika at ang Amerika ay nakikipagnegosasyon lang sa sarili. Ngayon, maaaring nasa gitna ang katotohanan dahil mukhang hindi sarado ang Iran sa pag-uusap. Pero baka hindi ito kasing desperado ng sinasabi ni Trump. Ngayon, sinabi rin ni Cooper sa kanyang artikulo na ang pinagsamang lakas ng himpapawid ng Amerika at Israel ay nagpapatunay na mas malakas ang dalawang bansa kapag magkasama. Ipinaliwanag niya ang tindi ng pinsala sa militar na infrastruktura ng Iran. Binanggit na, ang aming tumpak na pag-atake ay nagpabagsak sa depensa ng himpapawid ng Iran at nagkakaroon ng konkretong epekto ang aming mga paglipad pangkumbat sa ibabaw ng Iran. Talakayin natin ang mga konkretong epekto sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga nagawa ng Amerika sa Operation Epic Fury. Ang 10,000 na natapos na pag-atake ay isang kahangahangang bilang. Ngunit hindi ito ganong mahalaga kung walang konteksto kung anong naabot ng mga pag-atake niyon. At sa kontekstong yon, ang reaksyon ay mula sa, wow, ang dami ng mga pag-atake, tungo sa, paano pa kaya nananatiling nakatayo ang rehime ng Iran matapos ang lahat ng ito? Sige, magsimula tayo sa mga misil ng Iran. Ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion ay tumutok sa mga lugar ng paglulunsad ng misil ng Iran na mahalaga sa pagbabanta nila sa mga kapitbahay sa Gulf gamit ang ballistic missiles,
habang tuloy ang pag-atake ng US. Mayroon tayong ilang bilang tungkol sa kung ilan sa mga launcher na ito ang nawasak. Noong Marso 15, sinabi ng Israel Defense Force, IDF, na 70% ng mga launcher ng misil ng Iran ay nawasak na. Nadudulot ito ng malaking pinsala sa ballistic missile strategy ng Iran at sa kakayahan nitong maglunsad ng cruise at anti-ship missiles laban sa US Navy at mga barkong pangkalakalan. Ayon sa Wall Street Journal, sinabi ng Israel na nawala ng Iran ng 300 at 30 sa 400 at 70 mobile missile launch platforms, ayon sa ulat nito tungkol sa pahayag ng Israel. Ngayon, katumbas iyon ng humigit kumulang 70%, gaya ng sinasabi ng IDF. Kahit itanong kung paano nalalaman ng Israel at US ang eksaktong bilang ng mobile missile launcher na itinago ng Iran sa ilalim ng lupa, di maikakailang kahanga-hanga ang bilang na yon. At ang mga satellite photograph na inilatala ng The Washington Post ay nagpapakita nito. Sa unang 4 na linggo ng Operation Epic Fury, winasat ng US at Israel ang 29 launch site ng ballistic missile ng Iran, na bawat isa ay may 12-12 ng launcher. Inalis na sa operasyon ang mga pasilidad sa ibabaw ng lupa. Tinarget ng bunker-busting bomb ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa para pahinain ang isa sa pinakamalaking banta ng Iran sa US, Israel at mga kaalyado sa Gulf. Nakita natin agad ang epekto ng bahaging to ng 10,000 na pag-atake. Ayon kay Cooper, bumaba ng higit 70% ang missile at drone launcher ng Iran mula simula ng digmaan, na nagpapakita na hindi naging ayon sa plano ang kanilang missile saturation strategy. Hindi ibig sabihin na hindi nagpapaputok ng missile ang Iran. Kahit 70% ng launcher ay napabagsak na, may natitirang 30% o mga 100 at 40 mobile launcher pa na kailangang hanapin at wasakin ng US bago mawalan ng saysay ang mga missile ng Iran. Kasama rito pati mga missile. Kahit mahigit 10,000 pag-atake na ang ginawa ng US at Israel laban sa mga missile ng Iran, hindi pa rin ito sapat dahil nawawalan ng silbi ang missile kapag walang launcher. Kaya ito na ang estratehiya ng US ngayon. Ayon sa The Guardian, ayon sa intelihensya ng US, isang katlo ng stockpile ng missile ng Iran ang nakumpirmang nawasak. At isa pang isang katlo ay malamang nasira, nabaon o hindi na magamit dahil sa pag-atake ng Amerika sa mga underground tunnel at bunker ng Iran. May 1,400 kumpirmadong pagpapalipad ng missile ang Iran mula simula ng Operation Epic Fury. Kahit karamihan nito ay nangyari sa simula ng digmaan, makikita pa rin na banta pa rin ang Iran dahil sa mga missile nito kahit bumaba na ito kumpara dati. Dito nagsimulang magbagong sitwasyon sa usapin ng mga missile ng Iran. Hindi lang launcher at imbakan ng missile ang naalis sa serbisyo sa 10,000 pag-atake. Tinarget din ng US ang mga pasilidad ng paggawa ng missile at kagamitang pandagat ng Iran, ayon kay Cooper. Malaki ang kapasidad ng Iran sa paggawa ng sasakyang pandagat, missile at attack drone, at sa pagpapahusay at pagpapalaganap ng mga teknolohiyang ito sa masasamang grupo sa rehiyon at mundo, ayon kay Cooper. Dagdag pa niya, nasira na natin ang mahigit 2 katlo ng mga pasilidad ng paggawa ng missile, drone, at kagamitang pandagat at mga shipyard ng Iran bago niya bigyang diin na hindi pa tapos ang US dito. Kasama rin sa plano ang tuluyang pagbuwag sa mas malawak na infrastruktura ng produksyong militar ng Iran, ayon kay Cooper. Masama ito para sa Iran dahil ibig sabihin ay may taning na ang natitirang bahagi ng kanilang ballistic missile strategy. Habang mas maraming paglunsad at mga pasilidad ng produksyon ng Iran ang napapabagsak, bawat susunod na paglunsad ng misil ay mula na lang sa natitirang inventaryo na hindi na mapapalitan. Hindi lang ito tungkol sa pagwasak sa mga mayroon ng Iran. Nakatuon ng US sa maaring buuin ng Iran, ibig sabihin, pinipilayan nila sa pangmatagalan ng doktrina ng rehimen na nakasentro sa missile. Nabanggit natin na kabilang sa 10,000 pag-atake laban sa Iran, ang mga pasilidad sa paggawa ng barko at kagamitang pandagat. Marami pang dapat talakayin tungkol sa hukbong dagat. Bago tayo magpatuloy, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Marami pang ganitong mga nilalaman, kaya pindutin mang subscribe kung may natututuhan ka mula sa mga kaalaman na iniaalok ng aming channel. Bukod sa shipbuilding facilities, tutok din ang US sa pagsira ng mas marami pang kakayahan ng Iran sa paglalayag. Ganitong estratehiya rin ang ginamit laban sa mga missile ng Iran. Unang sinisira ang kagamitan, saka tina-target ang mga pasilidad na kayang gumawa pa ng iba. Ngayon, tungkol sa mga dati ng umiiral, o dapat nating sabihing dating umiiral, iniulat ng Times of Israel na nilubog ng US ang Siyam Naput, 2% ng malalaking barko ng hukbong dagat ng Iran. Malamang tumutukoy ang porsyentong ito sa mga frigate,
submarino, at pansamantalang aircraft carrier ng Iran na posibleng hindi kasama ang mabilis na bangkang pandigma na ginagamit ng Iran upang maghasik ng pinsala sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, ipinapakita ng 72% ng malalaking barko ng Iran na wasak na ang lakas pandagat ng rehimen, lalo na sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ayon sa datos ng Pentagon, umabot sa 130 ang kabuuang bilang ng mga barkong nawasak hanggang Marso 26. Bagamat hindi malinaw kung ilan dito ang malalaking barkong nabanggit na, at ilan ang mga mabilis na bangka at iba pang sasakyang pandagat ng Iran, gaya ng mga Ghadir class na maliit na submarino. Alam natin na ang 130 ay kinabibilangan ng 40 barkong panglatag, ng mina at 11 submarino, at ginagamit ng Iran ang mabilis nilang bangka para maglagay ng mina sa Strait of Hormuz. Ang paraan ng Amerika ngayon ay tila kahit anong sasakyang pandagat na para sa Iran ay itinuturing nilang lehitimong target. Tulad ng sa mga misil, mali sabihing hindi nabanta ang hukbong dagat ng Iran. Sa mga misil, bumalik ang Iran sa isang estratehiya kung saan nagsasagawa ito ng maliliit at eksaktong pagpapalipad na nagbibigay pa rin sa kanila ng kakayahang magpanatili ng banta. Pagdating sa bahagi ng labanan sa dagat, hindi talaga kayang tapatan ng Iran ang mga aircraft carrier at mga kaugnay na barkong pandigma na dinala ng US sa rehiyon ng Persian Gulf. Huwag ninyo kaming unawain ng mali. Ayaw talaga ng rehimen na mawalan ng maraming barkong pandigma at submarino. Gayunpaman, ang layunin ng Iran ay palaging gamitin ang isang asimetrikong estratehiya ng pagharang sa dagat sa Strait of Hormuz. At yan ay isang problema na kailangan pa ring harapin ng US. Itinuro ng Radio Free Europe o Radio Liberty sa artikulo noong Marso 12 na halos wala ng konbensyonal na hukbong dagat ng Iran. Nananatili pa rin ang banta sa Strait of Hormuz. Walang kaanong pagbabago sa pagtatapos ng Marso. Patuloy ang pag-atake ng fast boat, midget submarine, drone at anti-ship missile ng Iran sa mga barkong pangkalakalan sa Kipot. Hindi ito usapin ng dami. Hindi kailangan ng Iran na atakihin ang bawat barko na sumusubok duman sa isang daanan ng tubig na responsabal sa pagdaloy ng 20% ng langis ng mundo. Dahil sa paminsan-minsang pag-atake, naging napakapiligroso ang biyahe, kaya hindi na magbabayad ang mga kumpanya ng siguro at hindi na maglalayag ang mga kapitan. Ang unang 10,000 pag-atake ay nagpahina sa hukbong dagat ng Iran. Ang susunod na 10,000 ay malamang na magbibigay ng mas malaking pansin sa mga asimetrikong aspeto ng pamamaraang pandagat ng Iran. Pero sa ngayon, baka nagtatanong ka na kung paano nagagawa ng US ang lahat ng ito. Oo, malinaw na kontrolado ng US ang himpapawid bago magsimula ang Operation Epic Fury. Pero dapat may layered air defense system ang Iran para mapigilan ang US. Bigong network na yon. At isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mga paunang pag-atake na bahagi ng 10,000. Nakamit ng air superiority, nakitang-kita sa datos ng air defenses ng Iran. Ngayon, nung Marso 5 pa lang, sinasabi na ng IDF na halos 80% ng air defenses ng Iran ay nawala na sa serbisyo, alinman sa pamamagitan ng direktang pagsira sa mga sistema mismo o sa pagtumba ng mga radar gamit ang mga pag-atake at cyber attacks. Sa puntong yon, nagsagawa ang IDF ng halos 2,500 pag-atake at gumamit ng 6,000 munisyon na nagpapakita kung gaano karaming sandata ang maaring nagamit ng US sa 10,000 pag-atake nila. Ngayon, kung gagamit tayo ng simpleng matematika, maaring gumamit ang US ng hanggang 24,000 munisyon para maabot ang 10,000 na target. Bagaman ipinapalagay nito na pareho ang dami ng bala na ginagamit nila gaya ng Israel. Hindi naman gaanong nagbago ang kalagayan ng depensa sa himpapawid ng Iran mula noon. Hindi rin naman talaga kailangan dahil 80% ng kanilang network ay bagsak na. Napipilitan ang Iran na depensahan ang kanilang himpapawid gamit ang mga hiwa-hiwalay na sistema na masyadong magkakalayo at kadalasan ay hindi kayang harapin ang banta na dulot ng US mula sa himpapawid. Dahil sa maagang pagbagsak ng depensa sa himpapawid ng Iran, nakamit ang air superiority, kaya naabot ang 10,000 target ayon kay Cooper. Binigyang diin ni Kibert na dumating na sa puntong nagpadalang Amerika ng mga bomber na B-52 para magsagawa ng maraming pag-atake mula sa himpapawid sa Iran at ipakita ang dominasyon nila sa himpapawid. Nakakagulat ang pahayag na yan dahil ang B-52 na unang lumipad noong 1,900 at 50 ay hindi tago sa radar at malayo sa pinakamakabagong bomber ng US. At hindi rin ito ganon ka-advance sa teknolohiya. Nag-aalok ang bomber ng malaking kapasidad para sa mga munisyong maaring ibagsak ng maramihan sa Iran. Kung aktibo pa ang air defenses ng Iran, hindi gagalaw ang bomber sa himpapawid nito.
Ang B-52 ay masyadong malaki at madaling makita. Kahit na mga luma ng Russian at Chinese na mga sistemang panlaban sa himpapawid na bumubuo sa network ng Iran. Ang kakayahan nitong lumipad pa ay patunay kung gaano kaparalisado ng depensa sa himpapawid ng Iran. Ganon din para sa A-10 at Apache helicopter ng US sa Strait of Hormuz na kaya magsagawa ng maraming paglipad na pangkombat dahil limitado na lang sa ilang hiwa-hiwalay na air defense ang banta ng Iran. Dahil sa ganitong eroplano, lumipat na ang US mula maselang operasyon patungo sa marahas na paraan sa Operation Epic Fury. Nagiging posible ang 10,000 tinamaang target at patuloy pang nadaragdagan dahil mahina ang air defense ng Iran. Kaya kayang magpadala ng US ng hindi stealth na eroplano na may malaking kargamento. Maaring may problema sa aerial approach ng Amerika. Sa video kanina, nabanggit naming ang susunod na mangyayari sa Operation Epic Fury ang maaring magbago ng lahat. Mas mapaning sinabi ng The Guardian noong Marso 26 na maaring nasa maling akalang US na madali ang tagumpay sa himpapawid. Pero nadiskubre nilang hindi sumusuko ang Iran kahit sa 10,000 pag-atake. Sa madaling sabi, maaring hindi manalo ang US gamit lang ang lakas ng himpapawid kahit gaano ito kaepektibo sa pagsira ng mga pasilidad militar ng Iran. Maaring kailangan sundan pa ito ng US kaya magpapadala sila ng sundalo sa lupa. Sa ideal na sitwasyon, hindi hahantong sa pagpapadala ng sundalo ang US sa Iran. Sinabi na mismo ni Trump na patapos na ang Operation Epic Fury at may ilang mga opsyon na sinusubukan ng US na ialok sa Iran. Kasama rito ang 15 puntong planong pangkapayapaan dahil umaasa ang administrasyon ni Trump na sapat na ang pinsalang dulot ng US sa pagtama sa 10,000 target para mapilit ang rehimen ng Iran na pumayag sa kasunduang nilimitahan ang kanilang kapangyarihan at ambisyong nuklear. Ang kasunduan ay magbubukas muli ng Strait of Hormuz, pangunahing alas ng Iran. Kung hindi gumana ang opsyong iyon, ipinahiwatig ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang ikalawang opsyon noong Marso 25 na hindi nagbabluff si Pangulong Trump at handang magpakawala ng impyerno. Hindi na dapat magkamali ng kalkulasyon ng Iran. Sa madaling salita, pumayag sa planong kapayapaan o magpapadala ng mga sundalo ang US. Naghahanda ng US para sa posibilidad na ito at sa oras ng paggawa ng video na ito, ang mga paratrooper mula sa 82 Airborne Division ay papunta na sa gitnang silangan. Nagpadala na rin ng US ng 2 Marine Expeditionary Units o MEUs at ang isa sa mga ito ay dumating na kasama ng isang amphibious assault group na pinamanggunahan ng USS Tripoli. Ibig sabihin, 3,000 at 500 sundalong Amerikano, kabilang ang 2,000 Marines, ay nasa Persian Gulf na. Ang pagdating ng ikalawang MEU ay halos double sa bilang, kaya maaring umabot sa 3,000 ang paratrooper. Ubersa ito para sa panlupang pagsalakay, pero kulang para salakayin ang mainland ng Iran. Maaring targetin nila ang mga isla sa paligid ng Strait of Hormuz na posibleng kontrolin ng US para piliting buksan ang strait at maglagay ng pressure sa ekonomiya ng Iran. Ayon sa Washington Post, naganda ang Pentagon ng estratehiya para sa mga linggong operasyong panlupa sa Iran. Kabilang ang posibleng pagsakop sa Kharg Island, pangunahing oil hub ng bansa. Gayunpaman, hindi pa inaprobahan ni Trump ang mga planong ito. Malinaw na naghihintay ang US sa susunod na hakbang ng Iran. Nagbigay na ng pahiwatig si Mohammad Bagha Ghalibaf, tagapagsalita ng parlamento ng Iran, tungkol sa susunod na hakbang. Sa live report ng BBC noong Marso 29 ukol sa Operation Epic Fury, iniulat na sinabi ni Ghalibaf na hinihintay ng Iran ang pagpasok ng mga sundalong Amerikano sa lupa para paulanan sila ng putok. Ngayon, malinaw na ang estratehiya ng Iran. Nakaligtas ang kanilang rehimen kahit tinamaan ng US ang 10,000 target mula sa ere. Ngayon, sinusubukan nilang magtagal upang mapilit ang isang operasyong panlupa na magpapataas ng panganib sa mas marami pang tauhan ng US sa Operation Epic Fury. Mukhang hindi na maiiwasan ang pagpapadala ng mga sundalo sa lupa, maliban na lang kung may mangyaring malaking pagbabago sa lalong madaling panahon. Dapat tandaan ng rehimen ni Duran ito. 10,000 pag-atake na at patuloy pa, hindi 10,000 target na natapos. Kung papasok ang mga marino at paratrooper ng Amerika sa Iran, malamang gagawin nila ito habang binobomba at binabagsakan ng mga misil. Posibleng targetin nito ang natitirang infrastruktura militar, sundalo, at mga nakabaluting sasakyan ng Iran na gagamitin laban sa hukbong panlupa ng Amerika. Maaring magdulot ng malaking problema sa isla ng Kharg ang paglapag ng sundalo, lalo na't dati na itong tinamaan ng ilang sa 10,000 pag-atake ng US. Mahalaga ang islang iyon sa ekonomiya ng Iran, lalo na sa pag-export ng langis. At ang pinakamalaking paglusob ng US
sa kasaysayan ng Iran ay maaring nakatuon sa isla ng Karg. Panurin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa Operation Epic Fury.